ang nakatira sa Forbes Park ay mga politiko. Meron po dyan, mga mayayaman talaga na tahimik yung buhay. Tapos dadamay nyo? Sila madamay sa kilos protesta Ayan. Diba? Pakinggan ho mga bossing. laban sa mga takot na mga residente ng isang exclusive village sa Makati. Lumabas kasi ang mga impormasyon na posible silang madamay sa kilos protesta laban sa mga sangkot sa flood control scandal. 2,000 pulis ang ide-deploy. Alam nyo ho, mga kababayan, huwag tayong padalos-dalos. Baka mamaya, makisali ka dyan. Makisunog ka. O, namukha hindi. Nakatakip nga daw ho sila. Ano? Mahuli ka, maaresto ka. Baka umiyak ka. Nadala lang po ako ng bugso ng damdamin. Mag-isip-isip ka. May ibang paraan, no? Ng pagkilos, ng protesta para doon sa mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi yung ganyan. May mga molotov. Merong mga baseball bat. May mga baseball bat pa. Alam niyo kung sino ang hahagilapin ng mga pulis dito kapag talagang nagka-rumble-rumble, nagkagulo-gulo at maraming namatay dyan? Yung mga influencer po na nag-uudyok, naghihikayat, tapos may the purge pa, tapos magtatakip pa ng mukha. Tingin ko, yun po ang mga hagilapin niyan. Mga bossing. Lalo na pag may mga nadamay na mga sibilyan. Kaya naman po doon sa ating mga kapulisan, kunyari nakita nyo may mga hawak na molotov, hawak-hawak ho. Di ba? Tapos may sindi na yung molotov. Pagka nakita nyo yung ganon, isang ganon na lang, segundo na lang ho yun, 3 segundo, iahagi sa inyo. Nako, wag nyo nang hayaan. Ilang kayo kapag nahagisan kayo ng molotov, sunog kayo, 20, 30 kapulisan ang masasaktan, ang malalagay yung buhay ninyo sa alanganin. Unahin nyo po yung buhay ninyo. Dahil kayo ho, ginagawa nyo lang yung trabaho ninyo para para maging payapa ang ating bayan. Pag nakita nyo na ganon, unahan nyo na. Unahan nyo na. Ano? Pag may nakita kayo na papunta pa lang doon sa sa pupuntahan nila, tapos may mga hawang mga baseball bat, may mga hawak na alam nyo yung mga makakapanakit, arestuhin nyo na. No? Ipagkukulong nyo na. No? Para naman hindi madama yung mga kawawang napasama lang doon at napapunta at ang tanging layunin lang ay makibaka para sa pagsugpo doon sa korupsyon sa Pilipinas. Mas madami ho kasi nakikita ko, molotov, ano yan, gangsters paradise na lang, di ba? Ng PNP para matiyak ang seguridad sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa McKinley Road sa Makati. Hannah, kamusta ang sitwasyon dyan? Pinky, 2 araw bago ang umuugong na di umano'y malakihang kilos protesta kontra korupsyon, nananatili namang kalmado at tahimik ang sitwasyon. Baka tulog pa yung mga iba, no? Kaya kalmado pa. Sabi ni Erlina Turo, Boss Mark, karamihan nang dadalo dyan sa rally yung mga bobo. Grabe ka naman, Ma'am Erlina. No? Boss Mark, karamihan nang dadalo dyan sa rally ay mga bobo at tututo. Wala namang mapapalamangan yan. Mas maganda na lang magtrabaho. May kikitain pa ang para sa pamilya. Tsaka pag uwi niyan, sabihin niya, no, maano po ulam? Maano po ulam? No? Mas okay yan kung gagawin nila, no? Para may dahilan si PBBM na magdeklara ng martial law. Sabi nung kaibigan natin na si Sir Romy Escalera. Sponsored talaga yan ng mga singkit. May palibreng tour pa sa China with pocket money pa. Tuloy. Dito sa kahabaan ng McKinley Road sa Makati. Tila naghahanda ang ilang residente ng Forbes Park sa di umano'y posibleng rally o mobilization sa kanilang lugar. O biruin mo pati yung mga nananahimik. Sa Forbes Park, hindi lahat politiko ang nakatira dyan. Meron mga talagang lehitimong mayayaman. No?
na kumakayod ng maayos, kumakayod ng patas, ng tama. Hindi porket mayaman, magnanakaw na. Di ba? Hindi porket mayaman, magnanakaw. Meron dyan mga galing sa hirap. No? Ginawang asensado yung kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang pamamaraan. Di ba, Ricky P? Watching from California. Shout out po sa inyo. Hindi po, susugudin nyo. Ay, mayaman to, magnanakaw to, sa gobyerno to. Nakatanggap kasi ang Bilyonaryo News Channel ng report na pinaghahanda raw nila ang Homeowners Association at barangay tungkol sa heightened security sa exclusive village. Yan ay bunsod ng serye ng corruption scandal sa maanumalyang flood control projects. O eto, hindi ko ipagtatanggol yung mga diskaya, ha? Hindi ko naman pinagtatanggol. May mga sumusugod sa bahay nila. Ano po, wala pang masyadong mga kaso, di ba? Sa mga diskaya, wala pa ganito, ganyan. Hindi pa napapatunayan. Although alam natin na sangkot sila. Hindi ko pinagtatanggol, ha? No, may mga sumusugod, sinisira yung mga kagamitan nila, binabandal yung mga ano nila. Isipin nyo muna. No, imbis na panalo na kayo doon sa laban, matatalo pa kayo. Pagka sinabi, idedemanda namin itong mga ito, vandalism, tapos kung ano-ano pang mga paninira doon sa mga gamit na, matatalo pa kayo nun eh. Diba? Imbis na okay na, ayan na, haharapin na nila yung mga kaso. Ikaw nanonood ka na lang. Dahil nga ang nakikita natin ay talagang pinapangunahan ng gobyerno ng Pilipinas na makita, mahuli yung mga yung mga corruption at yung mga ghost control, yung mga ghost project. Standby ka na lang dyan. Hintayin mo na lang. Ayan, kumikilos na. Hindi, susugod ka pa doon sa bahay nila. Nakibandal ka pa. Pag binigyan kayo ng pagkakataon yan, yari kayo. Mababalikan pa kayo. Imbis na nananalo ka na, matatalo ka pa. Baka kasuhan. Di ba, mga bossing? Iwas na sa ganun. Kumalat daw ang umuugong na protesta sa September 13 na posible umanong dumaan sa may McKinley Road. Para sa isang taga Forbes na tumangging humarap sa kamera, pakiramdam niya susugurin sila roon. Mob mentality. Grabe. Tingnan mo na. Pati yung mga hindi porket mayaman, magnanakaw ho. Huwag niyo pong itaga sa isip niya yan. Kasi madami sa ating mga kababayan, nandiyan. Isisisi doon sa mayayaman. Kung bakit sila mahirap. Hindi ho ganun. Raw ito ayon naman sa isa pang residente. Nitong nakaraang linggo, sinugod ng ilang demonstrators at Ayan, sinasabi ko sa inyo, Di ba? Pwedeng makasuhan pa din sila niyan. Hindi porket na nadidiin yung Diskaya, hindi na pwedeng bumalik yung mga yan. Yan, mga yan. Illegal ho yan, di ba? flood control survivors ang opisina ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Pinagbabato pa ng putik ang gate ng kumpanyang pagmamay-ari ng Diskaya family ang kumokontrol ng siyam na construction firms sa bansa. Sinundan ito ng hiwalay namang protesta ng Akbayan Youth. Sabi ni David Belen, gustong-gusto iyan ng mga korap para maligtas sila sa mga kasalanan nila. Sabi ni Sir Henry De Victorio, mga DDS lang, Sir Mark, ang gumagawa ng ganyang pagsugod. Kasi nga, mga bobo daw. Sabi ni Abigail Ong, yariin nila yung mga legit na mayayaman, magsisialisan mga yan. Pag umalis yung mga legit na mayayaman sa Pinas, less din ang nag-o-open ng business. Correct. Kasi meron tayong mga kababayan. Mayaman yan. Magnanakaw. Lalo pa raw nangamba ang Forbes Park residents dahil sa kamakailang bayolenteng protesta sa Indonesia at Nepal na may kaugnayan din sa korupsyon. Hindi, kayang-kaya. Yung nangyari po doon sa Nepal, sa Bangladesh, imposible. Kung yun yung iniisip nyo at ganun yung gagawin ninyo at tingin nyo magtatagumpay kayo, malabo. Kayang-kaya kayo ng mga kapulisan. Sa totoo lang, no? Kaya kung magpoprotesta, kung yung protesta ninyo ay tahimik lang, maayos lang, okay lang sana sumama
Kaso may mga molotov, may mga kung ano-ano pa, may mga baseball bat pa. Oh. Kung ito yung plano nyong gawin at nakikita nyo, tingin nyo mananalo kayo, malabo, no? Malabo, hindi naman ganyang kalugmok yung ating bayan na kagaya sa Bangladesh at Nepal. Tumangging magbigay ng pahayag ang Forbes Park Village Management para raw sa security at privacy ng kanilang komunidad.